Let's try. Ihilip pa. Yan lang talaga yan. Yan. Pauwi na ako. Pero mag-aano pa rin ako doon sa part sa taas. Magsisit up tapos mag-twist saglit. Hindi na kami nakatakbo kasi ewan ko ba, ang sakit talaga ng talampakan ko. Yung bagang hihiga ka, diba? Or kahit uupo man lang ako, pagka inapak ko yung paa ko, yung talampakan, ang sakit talaga sobra. So, pero kung maglalakad ka, unang lakad, masakit. Tapos sa katagalan mong paglalakad, nawawala. Tapos umupo ka na naman, masakit na naman siya pag itinayo mo. My God. Kala ko 25 years old lang ako. Hindi pala. Pero tinry ko itong suotin ng 2 weeks straight. May improvement talaga. And pag kumakain ka, hindi ka pwede kumain na napakadami. Ako control. Tsaka ano naman siya eh. Yung anong tawag nito? Yung ganun-ganun. Ang tawag mo? Yung ginaganyan. Parang ganyan. So, na-adjust mo siya. Hanggat kaya mo huminga. Ganun. Nakokontrol mo yung kain mo. Kaya ngayon, itry ko. Suotin ko siya everyday. Kasi winter na. Loose lahat ng suot kong damit. Tsaka, pag sinuot mo to, kailangan may inner ka muna bago mo to suotin kasi makate. Tapos, isasabay ko yung dried prawn. Tsaka yung juice ko. Tsaka ito. Kasi gusto kong bumalik ako sa 55 na kilo. Kaya lang, pag 55 yung kilo ko, umagano na yung mukha ko. Pag pumapayat, ang manunotice mo pumapayat, mukha. Mahaba ang mukha ko. Wala, tumataas ang bago. Mahaba pala ang mukha. 58 ako ngayon. Pero nung hindi ako nag-exercise, 75 kilo ako. 75 times. Kaunting kilos. Ano? Pagod na. Tapos laging gutom. Tapos pag nakakain, ato. Pag ganyan na gusto mo kumain tapos pagkatapos mo kumain na ito, nako, huwag mong hayaan, lalaki ka talaga. Tsaka pag sobrang taba ay nakakapagod, kaunting kilos, wala na, mahina. So ngayon, Monday is market day. Parang gusto ko magluto ng escapeching bakon. Yoy! Wala na talagang maimugoday. Yoy! Naghihirap na si Alan masyado. Wala na. Wala na tayong kalagayahan nito. Ako. Parang hanggang bukas na lang to ah. Wala na.
patay na. Wala na tayong buhay nito. Ano siya, talaga ko nag-aalam. Pero, nihilig pa din. Parang ang puti. Ano? Diyos ko po, ganyan sana ako kaputi, oh. Yung balat ko ba, ganyan sana kaputi. Today, nilagyan ko ng apple cider yung tulo ko. Yung isang kutsarang apple cider. Nilalagay ko sa ganitong botelya, tapos ang tubig ang dito. Alternate ko ini-spray sa buhok ko. Nakakatibay ng anit. Kasi dito pag winter, napakadami yung hair fall ko para kung kakalbuhin. Sabi na panood ko sa YouTube na maganda yung apple cider, pero wag mo yung pakatapangan dahil hindi rin maganda. So sa isang kutsarita, tapos isang ganito na tubig, mga ganitong bottle nilagyan ko dun. Tapos mag-shampoo muna ako, spray ko sa anit, tapos ganyan. Tapos limbang 2 minutes siguro, 3 minutes, saka ko banlawan. Banlawan mo siyang maigi, hindi naman mabaho. Kahit ba straight buhok ko, look healthy naman na siya. Noon i-dry na dry. Nag-aantay yan ng mag-uwi ako ng Pilipinas. Saka yan i-straight. Kasi dito, 8,000 eh. Pilipinas, 2,000 lang eh. Ang importante, may pang-kuskus tayo sa ating mukha para ang reflection ng ating noo maliwanag. Diba? Huwag mong isipin na wala kang partner, single ka, hindi ka magpaganda, mas magpaganda ka pa. Diba? Mahalin ang sarili. So magtutupi muna ako. Hindi ko alam kung market muna or linis. Pero today na ulam, gusto ko kumain ng... Gusto ko sana yung humba Bisaya. Hindi ko alam paano lutuin. Ngayon, bibili na lang muna ng papan escabeche ko. Lang na this. So, pinamalingki ako ng amo ko ng maaga kasi kakain daw yung alaga ko bago mag-i-exam ng 1. So, kailangan maaga na sa bahay na ako para kung anong kailangan. The problem is, di ba uminom ako ng prune juice? Dapat pag uminom ako ng prune juice, kung uminom ako ng mga 7 or 8, dapat mga 2 hours na sa bahay lang ako. Yung uminom ako, mag-i-8 na eh. And now is 9:11. So, pag uutot ako, sa may CR talaga ako utot. So, damn! Mag-i-stay ako sa CR sa palengke, gano'n. Hindi ko masabi kay ma'am eh. Gumising, tapos binigyan ako ng pera. Sabi sa akin, mamalengke ka muna para may makain yung si Darren nga daw bago aalis. Parang sa tingin ko hindi pa ako nagsuklay kasi inaalala ko eh ang aking powewet. Baka mamaya pag uwi ko para akong bata nito. Basang basa ako. Talaga to si ma'am eh. Hindi talaga nagsabi ng maaga. Nag-market ako. Dapat di ako uminom. Kaya mo na. Hindi na lang ako lalayo sa CR. At saka bilisan ko na lang ang pamamalengke ko.
Hindi nga ako nagsuklay. Wala ring, wala ring tali. Pero at least ngayon, winter, hindi ako nagbabalakubak. I think sa sa apple cider na nilalagay ko. Kasi nga, sabi nila nakaka-prevent din yun ng balakubak. Kasi malimit pag yung winter, binabalakubak dahil sa malamig na mainit na tubig na nililigo. Pinakargahan ko to kasi ito yung itatap ko sa bus. Kasi minsan pag coins, wala akong saktong katulad noon nagbayad ako. Walang suklian dito eh. Kailangan yung ihulog mo sakto. So may sobra akong $2 nung nakaraan. Sayang naman. $8 pamasahe. So kaya kailangan mag-tap ka talaga dito sa patatong tawag. Ito rin ang itatap ko sa bus. Lotohan. Tumaya ako pero hindi ko alam kung nanalo ba ako. Baka hindi ko alam. No? Baka milyonarya na rin ako. Hindi ko lang pansin. Hindi ko chine-check pa eh. Malay mo, no? Kasi sabi nila, pag may 20 million ka raw, pwede ka raw mag-apply ng resident. Eh, pag nanalo ako ng 30 million, pwede na pala ako maging residente dito. So, dito na kami titira ng anak ko. Ang aga ng araw eh. Hay nako. Andito lahat ang alahas ko. Nagpapalamig lahat ng alahas ko dyan. Dyan muna kayo ha. Mainit sa bahay. Dyan muna kayo magpalamig. Ay nako. Hong Kong is like Philippines. Kung may mga alahas ka, pwede mo rin isangla. Alam mo dito kahit magsangla ka ng alahas, kahit walang pakaw. Pakaw tawag nun na yung lock, yung hikaw mo. It doesn't matter. Tatanggapin nila yan basta gold. Tsaka parang feel ko dito hindi kinikis-kisan ang mga gold. Bibili tayo ng beef. Sumurka tayo. Sana itong tindera marunong mag-English to. Patay tayo pag hindi to marunong. Kakaintindi ng English. 46. Sa gulay naman tayo. Broccoli, carrot, and corn. Sabay. Kamatis. Kamatis daw. Ito, ganitong carrots, pang sabaw. Ito yung panglagay sa ulam. Mga insect kasi, daming sahog ang sabaw. Sabaw lang talaga ang inumin. So, wala akong bawang. And this one. Auntie, this one also mine. Bili tayo ng ampalaya. Masarap ampalaya na may itlog, no? Black chicken 70. Ginagamit yan sa soup. Soup lang. May Bisaya akong kapitbahay na kasalubong. Hindi ko lang naon ang video. Dito kasi parang Pilipinas na may timbangan sa dulo, yung chineche.
Si Lula, pati yung spring onion, free lang naman yun. Sinama sa pagtimbang, chinek. Sabi na sa Pilipinas, tingnan mo yan. Talaga pag Pinoy, you know, napaka-ilamera. Mamahalo. Japan home. Merry Christmas! Gusto kong palitan yung cup ng aking kape. I don't like it. Bigat naman. Pokpok ko to eh. Gusto ko yung may takip. Basta pumasok ka ng ganito, pag may makita ka, bastos na naman. Iwan ko nga yung card ko, kahit baka may dito para mahal mo. 3,000 naman. 2,000 mahigit naman sa peso. Gusto ko lagyan ng pabango talaga yung room ko. Wala lang pala akong shampoo. Gusto ko yung medyas dito. Yung mga ganitong medyas. Sarap suot yun. Try ng ibang shampoo. Ito kaya maganda no? Ito yung ano eh. Salon Link. Hindi kaya ako maging Koreano ba to? Baka naman pagkatapos kong maligo Koreano na ang salita ko, di hindi nyo na ako maintindihan. Sale siya. Sabi nila maganda daw ito eh. Kaya lang, nakasulat Salon Link. Baka salon lang ang gagawin. Ano to? May nakasulat shampoo. Ano kaya na to? Repair, protect. Repair, protect. Anong kaibahan ng ano na to? Use with amino. It's the same. Extra shampoo. Extra shampoo din naman to ito ay treatment. Maganda kaya to? Nakabili nga isa. Non-silicone. Akala ko sa suso lang yung may silicone. Dito din pala may silicone sa buhok. Parang type ko to. Ito nga, mabili nga. Wala na ako shampoo. Let's try. Tsaka ito. 39 lang sa Pilipinas. Magkano na? Yan, isang buwan na yan mahigit sa akin. Ito. Ito din maganda to. Serum. Ito muna. Tapos sunod na yung iba. Isa-isa lang. At we don't have money. Gusto kong palitan yung gloves ko. Kasi ano ba ito? 16. Pambata yata ito. Pambata ba ito? Sunod na. Yan, nagkanda hulog na Yun lang dito. Pag bumili ka ng ipit, dalawa. Hindi pili yung isa-isa. Kano ba ito?
咩帶？唔使。Oh my God! Alam niyo kung saan hindi na ngayon ang lagayan ko ng aking stand dito sa lamesa. Alam niyo kung saan? Sa langit na, sa dinding, kung saan. Nakikita ko na yung buong kusina. So tapos na ako sa gawain bahay niyo, lahat-lahat. So ang gagawin ko naman niya, alas 3 na, kailangan ko magluto ng long soup. Ang long soup. Dapat 6 hours na lang. Kapag ginagawa ko 4 hours lang. So alas 3 na. So banat na naman tayo. Hindi ko napakita kanina yung pag-alit sa ulam ko yan. Lagay ko sa freezer tapos pituhin. Crunchy yan. Pero hindi na ganun katawan. Kasi parang I will die every day. Nandal ko yung pala. So, nalagay ko siya sa freezer. Tapos, pag gusto kong lutuin, kukuha na lang ako. Gusto pa ito. Pagod na talaga si Inday Ate. Hi, abroad. Masarap lang pakinggan. Pag nandito ka na. Wala pa ka na umaga. Wala pa kong upo. Wala pa kagising. Nalagay ko mamaya sa spoon na dry puso sa ay puso, bulaklak pala. Natututo talaga ako. Parang since naging OFW ako, parang hindi na gagawin ako. Pero parang ngayon na nag-video ako, parang slowly nagagawin na. Parang natutuwa na rin ako sa ginagawa ko. Parang hindi na rin ako nahihiya. Saka parang ang buang may kausap. Gusto ko na umupo. Masarap ng paa.
Dami siya pagkakaan. So, ano yung soup for today? So, muna itong soup. Hindi sila lagaw. Ano lang to, yung pakuluan mo lang ng 4 hours. Ano ngayon? Siguro 4 pero 4, 5, 6, 7, 3 hours na. Pag i-soup lang talaga ito, at saka yung karning baboy na yung katapon yun. As in, sabaw lang talaga. Katas lang na ito. Mas naglalagay. So, bukod pa itong soup na ito, itong kanina. So, ay para din sa ano. Kaya hindi rin pwede ako magbakasyon ng matagal. Kasi dito nga iwanan lang ako ng pera. Kasi ako magbahalap. Nilig sila sa ganyan, kalutong matagalan. Ito sabaw din ito. Istimin ko rin yan. Ang clay pot ang gamitin. Ito yan. Ito lahat. Yan. Isasahog ko dito. Yan. Ito. Saka ito. Pakuluan ko ang sabaw lang talaga. Sa atin, ang buto ng baboy na kain. Dito, ang buto ng baboy, sabaw lang. Sabaw ka lang magkano. Dito pa lang ay magkano lang. Sa pagkain nila, hindi ka mahihirapang mag-budget. Dito pag ang amo ay napaka-kuripot sa pagkain nila. Ikaw patutog mo. Mag-isip paano mo makakainin sila ng masarap. Buti na nila. Kahit sinabi sa masarap ng problema. Ito na ang aking recipe sa aking soup for today. Buto-buto. Ito ay shakes and stick ang tawag ni mami ito. Tapos corn and carrot. Tapos itong chestnut. Ito mamaya para sa aking steamed chicken. Masarap to sa steamed chicken. Ito naman, another kind of soup. Dadalhin ko sa kabilang bahay. Imagine, ilang beses ako nagluluto na kung ano-ano yung soup. Ito naman, ang steak. Steak ko. Kasama ito. Ito ay ugod. Sabi ni Ma'am, wala. Pero, parang gamot. Kasi yung anak niya parang gusto mag-produce like that. Parang ganun. Kailangan pag naluto ko, buo yan. Buo ito. Kinakain niya. Wala. Tapos itong pot na to, i-steam ko siya ng 2 minutes. 2 hours.
okay lang lahat ng soup na yan. Habang aapoyan dyan. Prepare naman ako ng tatlong potahe. Hindi madali ang dollar oil. Ang ganda ng forma ng OFW. Sa Pinoy. Ganda. Ganda ko na lang ito. Kulang pa. Yan. Kumulo yan, mag-set na ako ng timer ng 2 hours. So, habang nag-aantay ko naman. Ay, naku, buhay. Makatapos ang trabaho. Oy! Yan sa mga bahay dito sa Hong Kong, ito yun. Para may ano ka din kayo na recipe. Ito madali lang to. Ito at saka ito. Mamaya. Masarap to kainin. Parang ano to eh. Parang ano ng kalamansi? Ay, kamansi. May ibang madaling balako. May ibang hirap balako. Ang technique na ito, babad mo lang siya sa init na tubig. Tinanong ko, intindi na. Baguhin ko dyan. Sabi niya, basta naintindihan ko. Yung mainit saka yung tubig, yun lang naintindihan ko. Dami na sinabi. Siguro may minutes yun. Oo, wala. Basta naintindihan kang kaunti. Tapos try mo. Yun na yun. Umana naman. Tama yung sinabi ng tindera. Ang hirap naman kasi salitain ng calculus. Mandarin mas madali. Natulog na ako kasi parang sakit ng paa ko. Wala na talaga, patapon na talaga. Haggard na ako. Dalawa ba namang soup? Tapos, kaya ko pa ako muna. Magpaw muna ako sa soup. Malasin ko na i-prepare yung pakita ko yung paano i-steam yung chicken na may dry sausage. Pwede yung gawin sa Pilipinas, pero ang ilalagay mo yung chorizo. So habang nakupo ako, ganyan lagi naman ang ginagawa ko. Yan. Yung taba. Yan. Yung tennis ball. Yan. Ganyan lagi naman ang gawa ko. Ewan ko ba, sobra talagang sakit. Naminis ko na yung takbo na that last year winter. Takbo. Kahit anong lamig. Pagdating namin doon sa yung final destination, basang-basa sa pawis. Pero may degree yun. Pero hindi ako makatakbo. Pero dati naman, hindi pa ako tumatakbo, masakit ang tuhod ko. Tapos nung natuto na ako magtakbo, wala yung sakit ng tuhod ko. Ngayon naman talampakan. May gusto pa ako sa buhay. Gusto ko mag-travel. Gusto ko pumunta ng Thailand. Gusto kong bumalik sa Singapore. Pero tourist naman, hindi naman katulong. Gusto kong pumunta sa mga ganyan lugar. Gusto ko pumunta sa Singapore at saka Thailand. Kasi nung Singapore noon, hindi pa ganun kaganda. Ay, parang kaya naman sa budget. Wala naman pinabayaran. Para meron pa. Trabaho muna. God. Ang ganda nyo. Kaganda. Hindi ko
nasod kanila. At akong gibuhat pa ganyan nakakilala ako. Mamo. Akong giwas-iwas. Ginagmay ng walang sigurado. So, kaginilaw ko ginilaw. Nalamas tayo. Sige. Ihapos naman. Yung kapag ito yung kinilaw. Kinilaw din. Manager ko sa akong trabaho. Grabe. Hindi na ko ma-explain sa mga kakapoy karong adlaw. Grabe. Yung mahiway yung feeling mo na isip mo na lang ang nagsasabing kaya mo, pero yung katawan mo sukong-suko na. Ewan ko ba ito sa mga ama ko? Kain ng kain. Up into my life. Open on. Ngayon nga, kumain na naman sila. Tapos na ako magpa-dinner, no? Kumain na naman sila ng dessert. Pinipilit akong kumain. Sabi ko, ayoko. Yung chinainis ni Sir. Sabi ni Sir, tamo, nakakaintindi ko lang siya ng Chinese. Sasabihin sa atin, hindi marunong. Hindi naman talaga ako marunong magsalita. Pero nakakaintindi ako. Dumaan ako, sabi ni Sir. Kaya kalingling ilang piraso kasi bilog-bilog yun eh. Dumpling tapos. Iba naman yung dumpling na yan sweet sa loob. Yung dessert niya. Tapos sumagot ako, ayoko Sir. Sabi niya, tingnan mo, nakakaintindi pala yan. Tawanan sila. Tapos tumalikod na ako kasi wala talaga ako sa pagod na pagod ako. Ewan ko ba lahat na lang ng soup ay pinaluto na. Mantigin mo naman yun. Ano ka naman sa ilaw mo? Patay sindi. Mantikin mo 2 bahay lulutuan ko ng big sabaw. Buti kong sabaw ay isang ingredients lang. Sobrang namin ng paa. Apoy kayo as in kapoy. Wala'y kabutangan sa kakapoy. Pero wala tayong ipon kaya hindi pwedeng mapagod. Laban lang. Tapon ako ng basura para akong gustong umidlip sa elevator. Sobrang pagod. Nang hinaw ako, nagmamadali ako. Gusto kong humiga na talaga. Problema ko naman ngayon, hihiga ako na pagbangon ko naman, sobrang sakit na naman ang pako. Last year, nagkakasakit din ako. 2 doktor na ang pinuntahan, yung English doctor at saka Chinese doctor. Chinese doctor, ang mga gamot ito, mga nilalaga ng mga ewan ko kung ano yung pagsapait. Ayoko. Lagi lang ang sinasabi sa akin. Stress ba daw ako? Kasi pag yun daw mga symptoms ng ano ko, puro daw, galing daw sa stress. Sabi, don't be sad. Sabi ganun kasi nanggaling daw doon, nagka-allergy ako, hindi ko maalam, makati ang mga balat ko, tapos sumakit ang ulo ko, hindi ko maintindihan. Ang daming sakit na lumalabas, yung galing ako sa problema, tapos ano kasi ako, nag-iisip lang. Hindi ako nagsasabi ng problema ko sa iba, yung isip lang, yung lagi lang nasa isip ko. Tapos ang resulta niya, nagkakasakit na ako. Ngayon, pag hindi pala talaga to yung mawala yung sakit ng paa ko. Nanood ko kanina sa YouTube. Nandun na naman yung factor ng stress. Hindi naman ako stress eh.
Wala akong pera, pero hindi pa rin ako na-stress. Kangiti pa nga. Basta importante na kung tabi yung noo ko, no? Kaya ko ba? Pero talaga totoo, pag na-i-stress ka, pagkatapos ng stress, ang daming sakit na lumalabas na hindi mo maintindihan. Wala naman akong allergy dati. Tapos yung allergy ko, ang tagal na wala. Tapos pumunta kami ng English doctor. Yung sinasabi English doctor, yung parang katulad sa atin na doktor. Tapos Chinese doctor, yung puro Chinese ang gamot. Ilalaga mo, o di kaya tutunawin mo yung gamot. Tapos, ang pait-pait. Iniisip ko baka uod ang ingredients. Di ba? Cockroach, uod. Ganun sila eh. Pero yan naman lahat ay culture. Culture. So, malinis. Kaya lang, ibang tingin mo yung ganun. Tapos kanina, nanood ako sa YouTube. Isa na naman factor doon na iba ka daw stress. Layo naman pa. Tapos, stress. Oh my God. Guys, sa mga nanonood ng video ko, sana dumami naman ang views ko. Sa mga nanonood ng video ko, tsaka nag-aabang kay Mildred Galaraga, thank you kayo, Dred. For hindi dyan na siya una matanaw sa akong video. Thank you. Very supportive friend. Thank you sa lahat ng nanonood at sa manonood pa. Sa hindi pa nag-subscribe at nanonood lang, nag-subscribe naman kayo. Sabay-sabay tayong stress. Diyan. Guys, kahit masakit ang paa ko mag-exercise pa rin at hindi ko ito iibiga. So, natulog na ako ng maaga. Ingat po kayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you po sa panonood. Good night. Bye-bye.